ang daming bumirit. Mas madaming nagpumilit. Baby, baby, when you just... Pero sa gimmick nilang dalawa, walang basurang makikita. Tuloy! Bastos! Wali! Ito na uli ang Talentadong Pinoy! We're back for more surprises this Saturday here on Talentadong Pinoy. Dahil sa Bagyong Undoy, inagos ang dating magandang buhay ng ating susunod na talentadong taga-La Union. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Maganda po sana ang buhay namin doon sa La Union, kaya lang po nasira po ang kabuhayan namin doon dahil sa Bagyong Piping Undoy po. Masakit po yung nangyari na yon kasi lahat-lahat po ng mga alaala ko nabura po. Ngayon po ay unti-unti na po akong bumabangon dahil nakahanap na po ako ng magandang trabaho. With a talent for spinning our world with wonder, please welcome Ramil Subad, or simply Ramil. Okay, Ramil Subad. Medyo naubusan ng time si Ramil for his last trick. Talent Scouts, would you give him a few more seconds? Okay, Ramil, go ahead. Okay, Ramil, hindi ka naman nasaktan? Okay ka lang? Okay, kids, pag maglalaro kayo ng trompo, please, huwag niyo lang haruan ng ampoy. Rufa, what do you say?
Ayan. Alam mo, in this day and age na puro iPad nang nilalaro ng mga bata, mga PS2, kung ano ng mga electronics, alam mo, it's very refreshing para makita na merong marunong pa rin at mahusay gumawa ng exhibition na trumpo. So, yung ginawa mo, hindi madali yon and napakahirap. So, I just wish na yung ginawa mo, yung may usok sa, may fire sa huli, sana ginawa mo sa umpisa bilang malaking opening para in case na maubusan ka ng oras, nakita na namin. But I really like what you did and I think yung Sky Dome nag-enjoy din, di ba? Enjoy sila. Salamat. So yun, simple lang yung mga ginamit mo, rope, water bottle, tapos yung kamay mo, yung lighter, and ayan, si Ryan may ginagawa na dyan sa likod. Mahirap siya. Mahirap Yes, yet siya. na-entertain kami. So para sa akin, congratulations. It's not easy. Ramil, gusto kita. Maganda yung personality mo. You're very likable and obviously you have talent. Kasi it looks easy, but we all know it's not. Alam namin kung gaano kahirap at kung gaano siguro karaming beses ka nag-practice, not just in preparation for the show, but through the years. I don't know if that was enough to make you go through to the next round, but I wouldn't mind seeing you in the next round. Umpisahan muna natin sa naging mga problema. Okay? Ang naging problema ay umiral ang nakakakabog na nervyos sa'yo, hindi ba, sa pagsimula ng iyong act. At ito ang nakaapekto kung bakit hindi ka agad umunlad at naging impressive yung pagbukas ng tricks mo. Isa pang kabawasan is may punto na nagiging repetitive na yung ginagawa mo, yung sinasalo mo yung trumpo sa iyong palad. Ilang beses mong ginawa yon. Hindi ba? After a while, it became somewhat predictable na hindi mo na nakikita yung enhancement ng iba pang tricks na ginawa mo. Ano ang nagustuhan ko? Napaka-unique ng ipinakita mong talento sa entablado sa gabing ito. Ang daming nagyoyoyo, ang daming gumagawa ng iba't ibang tricks gamit ang buhangin, at marami rin gumagawa ng trumpo. Pero ang importante ay binalik mo ang pagka-Pilipino ng nilalaro mong trick dito. At sa puntong yan, ang talento mo ang talagang dapat tawaging talentadong Pinoy. Maraming salamat. Thank you very much, Talent Scout. Kuya Ramil, maraming salamat sa iyong paglalaro ng trumpo at performance. Good luck with the jury mamaya. Salamat po, Kuya Thank you, Kuya. Ryan. Noong 1992 ay nawalan ng trabaho ang ating susunod na talentadong taga-Payatas. Hanggang sa sumali siya sa isang contest at ginaya ang kanyang idol. Sino kaya ang idol na to? Ito po, ang istorya niya mula sa kanya mismo. Dati akong isang oiler sa isang company sa UTEX. Nagsarado noong 1992. Kaya wala na trabaho. Mula nung nagsara, nasa bahay na lang ako. Naglilinis-linis, garden-garden. Nawala na akong trabaho, ginaya ko si Elvis. Makanta-kanta. Sumasali-sali ko sa mga singing contest. Sumasali ako dahil sa... Siyempre, pera din. Wala rin akong pera minsan. So ngayon, umaasa na lang ako sa pension ko. Here to cuddle us with his gyrating talent is Ernesto Velasquez, or simply, Ernie! Oh, baby, let me be. I've been telling you. We check from my neck, leave you anywhere. Oh, let it be. Your day. Gonna be your tiger. This tiger place to run. I don't wanna be your lion. Just lion and the gun. Let me know. Just to be your tiger. Reach out for my neck. Leave you anywhere. Let it be. Let it be your tiger. Baby, let me be. Round you every night, round your fingers through my neck. Let it be, let it be, let it be your day to be. Gonna be your tiger, this tiger place to run. I don't wanna be your lion, cause lions and the gun. All I know, just wanna be.
anyway. Oh, let it be. Oh, let it be. Your teddy bear. So let it be your teddy bear. Just wanna be your teddy bear. Salamat po. Thank you. Kuya Ernie! Oh, Kuya Ernie, hindi pa po tayo tapos. Dito po tayo. Dito po tayo sa gitna. At pakinggan natin ang sasabihin ng ating talent scouts. What do you say? Who wants to go ahead? Direk Joey? Ang masasabi ko lang po ay mabuhay po si Elvis at na-appreciate po ng napakaraming tao na patuloy ninyong binubuhay ang mga awitin ni Elvis. Mabuhay po kayo. Mang Ernie, I like your moves. I enjoy that performance. Sana hindi mo tinawag na singing yung talent mo kasi I think you have more of a talent when it comes to dancing. Wala kang hindi ka awkward tingnan. And I miss those days na yung mga ganyang, di ba Direk, wala na sila, they're a dying breed. yung mga marunong pang gumalaw na ganyan, yung mga lalaki ngayon, hindi na gumagalaw ng ganyan, Rufa, di ba? Enjoy ako sa dancing mo at sana hinasa mo pa yon para you show us more moves because I think yun talaga yung strength mo. Thank you, ma'am. Hello, Mang Ernie. Alam nyo, daddy ko, he's Mang Ernie's age. Ilan taon na po kayo? 64, ma'am. Oh, si daddy ko nga magsi-70 years old na ha. Kumakanta pa rin siya ng Rufa, Elvis. bukuhin mo naman ang edad ng tatay mo. Oo nga, no? Ay, sorry, Dad, if you're watching. Hindi, pero hindi kasi my dad nga loves Elvis. So baka one time, pwede naman kayo mag-duet. Kasi favorite song ng daddy ko, Blue Suede Shoes, kayo naman Teddy Bear. Hindi ko lang po maintindihan, ba't kayo naka-cowboy outfit? Tapos Teddy Bear, yung ano nyo. Actually, okay naman, di ba, Direk? May mga kinang-kinang ng konti, at saka yung may... Actually, nagtataka lang ako doon sa pagitan ng legs na meron ding tassels. Tignan mo, hindi ba? Para sa nag-glow. Hindi ba? Pero Mang Ernie, na-entertain talaga kami and we enjoyed watching you kasi kayo, masaya din kayo sa inaawit nyo at sa performance nyo. So, wala kami masabi, kundi nag-happy kami. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Tay, Yes, ma'am. magandang gabi po. Ayan, natuwa po talaga ako. Natuwa po ako dahil parang secret yung lyrics. Siya lang ang dapat nakakaalam. Hindi mo alam. Sa kanya lang yon. It's for him to know and for us to find out. Yun daw ang kanyang lyrics. Pag kumakanta kayo, parang kayong nahihilam. Gusto ko yung daddy. Parang may sabon sa mata, kulang yung tubig. Ganon. Tapos dami yung action. May shoulder action. Meron parang kinukuha mula sa kabilang buhay action. Maraming nagaganap. Kumbaga, buo yung numero mong nakakaaliw, daddy. At sana po, naging inspirasyon kayo sa maraming nanonood na hindi hadlang ang edad, hindi hadlang kung anong klaseng talent. Basta gusto mong sumikat, gusto mong makilala, magkaroon ng 90 seconds of fame. Ito ang talentadong Pinoy. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you very much, Talent Scouts. Mang Ernie, maraming salamat po Thank sa you, sir. inyong performance. Relax na po kayo backstage. Thank you. Salamat sa inyo. Dito po tayo, Kuya Ernie. Thank you. Relax muna tayo habang naghahanda ang ating huling mga talentado. So do not go away dahil magbabalik ang Talentadong Pinoy. Susunod, bilib si Direk Joey sa maririnig. Allergic ako sa biritera. With you, I will give an exception to that rule. At ang rap niya, si Lucy, damang-dama. Ito yung rap number na pinaka na-appreciate ko. Kay Excel, sinong mas may ibubuga? Abangan dahil